Attorney Jimmy Bondoc answered the issue about Pogo, that during President Duterte's time, Pogo increased even more in the country. And what is the reason why the administration gave such permission to the Pogos? Hindi naman po totoo yung dumami. Ang tagal na ng Pogo sa bansa natin. Late 90s kasi simula na nagka-internet. Siyempre, nagsugal na ang mga tao sa internet. Ganon kasimple. Ang ginawa po sa panahon ni PRRD ay ginawang ng sistema at nag-legitimize, ano? At sa totoo po, walang nawawalang pera sa Pilipinas sa Pogo. Kasi ang naglalaro dyan, ang nagsusugal, ay nasa iba yung dagat. Ang problema talaga dyan, yung enforcement. No? Kung sino yung legitimate at kung sino yung hindi. At masalimuot yan kasi police matter yan. Kung ako po, sa totoo, executive prerogative yan. Kung gusto nilang gamitin ng tama ang Pogo, sa palagay ko, pwede. Pero kung talagang, nila yan right nila yan, sila yung nasa kapangyarihan. Kung feeling nila nakakasama sa bayan, isara. Pero kung isasarang isa, isara ang lahat. Kasi apang nangyayari, kapag ginawa nyong sinara nyo lang yung legitimate, lahat mag-i-illegal. The very next day, may ibang IP address na yan, nag-ooperate pa rin. Pero wala nang buwis na ibinabayad sa gobyerno. So, mas masakit ang nangyari. No? Ginawa mong illegitimate yung dating legitimate, wala nang nagbayad sa gobyerno. So, medyo touchy subject siya. Depende talaga yan sa nakaupo.